Nagsisimula ang kwento kay Lloyd, isang batang pinalayas mula sa party ng mga bayani dahil daw wala siyang silbi. Pero ang hindi nila alam, siya talaga ang lihim na bumubuhat sa buong grupo. Sa isang flashback, makikita natin si Merlin, isang misteryosang babae na natagpuan si Lloyd sa gitna ng kawalan at nagdesisyong kupkupin siya. Tinuruan niya si Lloyd ng mahika, simula sa paggawa ng apoy, pero may kondisyon, kapag hindi niya nagawa, wala siyang hapunan. Buong araw nagsanay si Lloyd at nagawa niya rin ito, pero agad itong pinatay ni Merlin at nasunog pa siya habang sinasabing marami pa siyang kailangang matutunan. Kinabukasan, tubig naman ang itinuro niya. Sinunod ni Lloyd ang bawat hakbang at may progreso, pero binuhusan lang siya ni Merlin dahil masyado pa raw mahina ang magic niya. Gumawa si Lloyd ng estatwa ni Merlin gamit ang snow magic, pero ginamit lang iyon ni Merlin para hulihin siya at sabihing kulang pa rin siya sa lakas. Isang araw, nagkasakit si Merlin at ginamit ni Lloyd ang magic niya para pagalingin siya. Niyakap siya ni Merlin at nagpasalamat, pero agad din siyang bumalik sa pagtuturo. Paglipas ng panahon, pumasok si Lloyd sa kwarto ni Merlin at aksidenteng nahulog ang isang libro. Pinulot niya ito, pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at napaluhod. Nagulat si Merlin nang makita na may potensyal siyang maging chosen one. Habang natutulog si Lloyd, hinalikan niya ito sa noo at nangakong hindi niya hahayaang maulit ni Lloyd ang mga pagkakamaling nagawa niya. Kinabukasan, nagpalago si Lloyd ng prutas gamit ang magic at humingi ng opinyon, pero pinatubo ni Merlin ang buong puno bilang halimbawa ng tunay na healing magic. Pagsapit ng gabi, sinabi ni Merlin na may ilang beast folk na kayang gumamit ng kakaibang magic para kontrolin ang mga halimaw. Humanga si Lloyd, pero nagtanong siya tungkol sa sinaunang mahika. Sinabi ni Merlin na hindi na niya kailangang alamin iyon dahil matagal na itong nawala. Natanong din ni Lloyd kung ano ang Magi Stone, at ipinaliwanag ni Merlin na isa itong kristalisasyon ng mana na kayang gawing Magi Stone ang lahat ng nasa paligid nito, kaya napaisip si Lloyd kung maaari pa itong maibalik sa dati. Kinabukasan, habang sinusubukan ni Lloyd mag-summon ng staff, hinampos siya ni Merlin at sinabing kailangan niyang maging mas mabilis at hindi magpabeya sa training dahil baguhan pa lang siya. Pagkatapos, dinala siya ni Merlin sa isang kagubatan, binigyan ng kutsilyo, at iniwan na may utos na mabuhay gamit ang magic sa loob ng isang linggo. Pagkaalis ni Merlin, agad siyang inatake ng halimaw kaya tumakbo siya at nakatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa puno. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang mga halimaw gamit ang white magic kaya pinili niyang umiwas at mabuhay. Ginabi siya sa isang kuweba kung saan gumawa siya ng magic circle para palakasin ang kanyang mga daliri. Sa mga sumunod na araw, palaipat-lipat siya sa gubat habang pinapahusay ang search spell niya para makahanap ng pagkain. Isang araw, nakatagpo siya ng halimaw pero humingi siya ng paumanhin dahil nakapasok siya sa teritoryo nito at tumakas gamit ang pinalakas niyang bilis. Sa huli, nakabalik siya sa bahay pero nawalan siya ng malay sa harap ng pinto at sinalubong siya ni Merlin. Paglipas ng ilang araw, naglilinis si Lloyd ng bahay nang makakita siya ng isang libro at humingi ng permiso na hiramin ito. Sinubukan niyang tumulong sa iba pang gawain pero palagi siyang kinakailangan ni Merlin sa paggawa ng bagong spell at umabot pa sa puntong nilagyan siya ng spell para hindi makatulog. Kahit ganoon, nararamdaman pa rin ni Lloyd ang pagod pero sinabi ni Merlin na uminom na lang siya ng energy potion. Isang araw, pumunta si Merlin sa kwarto ni Lloyd para gisingin siya, pero wala na siya roon at nalaman na pumunta na siya sa lungsod na nabasa niya sa libro. Habang naglalakad si Lloyd sa lungsod, nagulat siya sa dami ng tao. Ginastos niya ang huli niyang pera para makabili ng pagkain, pero biglang may lumipad na poster papunta sa kanya. Nakalagay doon na may isang party na naghahanap ng adventurers, kaya nagpasya siyang sumali. Sumama si Lloyd sa unang misyon kasama ang bago niyang party, at ang layunin nila ay talunin ang isang Cyclops. Inatake sila ng halimaw sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng kisame. Inutusan ng leader nilang si Alan ang healer na mag-cast ng healing spell, at nag-cast din si Lloyd, pero walang nakapansin. Nagawa ng archer na bulagin ng halimaw, habang ang mage naman ay nagsummon ng mga lubad para atali ito, at si Alan ang tumapos sa pamamagitan ng huling atake. Pagkatapos nito, habang naglalakbay ang party sa lungsod, humanga ang mga tao dahil natalo nila ang Cyclops. Binigyan ni Alan si Lloyd ng napakaliit na bahagi ng gantimpala at sinabihang huwag siyang magdamdam dahil deer-rank adventurer lang siya. Nagpropose si Alan ng toast pero umalis si Lloyd dahil ayaw niyang uminom, na ikinainis ng ibang miyembro. Sa gabi, isang lalaking nagngangalang William ang nakipagkita kay Merlin at sinabi na natanggap si Lloyd sa Heroes Party. Para kay Merlin, panahon na para maranasan niya ang tunay na laban, at naniniwala siyang hindi siya magkakaproblema basta hindi siya maging kampante. Naisip ni William kung pinagsisisihan pa rin ba niya ang mga desisyon niya noon, at sinabi ni Merlin na hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali.
Ipinaalala ni William kung paano sinubukan ng Demon Lord na nakawin ang grimoire niya habang pinapatay ang lahat ng miyembro ng kanyang party. Pero may isang kasamahan silang si Sibyl na nagsakripisyo para talunin ang Demon Lord at gumamit ng sinaunang mahika para buhayin muli ang lahat ng napatay nito. Sa lungsod, may isang lalaking nagpopromote ng isang dula tungkol sa party ni Alan at sinabing isa siya sa 4 na bayani na pinili ng Holy Swords, ang mga sagradong kayamanan ng bansa. Makikita ang party ni Alan na lumalaban sa isang halimaw at ang tank nilang si Rina ay nagawang harangin ang atake nito pero nagulat siya kung gaano ito kaina. Gumamit ang mage ng bind spell para atali ang halimaw habang tumalon si Alan at tinapos ito. Sa gabi, nagbabasa si Rina ng libro tungkol sa basic defense ng Gambalancia ni Alan. Ipinaliwanag niya na nag-aaral siya dahil may kakaiba sa mga atakeng hinaharang niya gamit ang kanyang shield. Binanggit din niyang matagal na niyang hindi nakikitang nagsasanay si Alan pero sinabi nito na wala na siyang kailangang gawin dahil sapat na ang lakas niya. Kinabukasan, nalaman ni Alan na may isang golem na umatake sa mga gwardya sa hangganan. Dahil ang lugar na iyon ay ruta rin ng mga smuggler sa black market, kailangan nilang tiyakin na ligtas ang mga sundalo. Pinangunahan ni Lloyd ang party papunta sa mga golem at agad hinati ni Alan ang isa sa dalawa, pero may isang misteryosong tao na nagsummon pa ng isa. Napansin ni Lloyd na demonyo ang taong iyon at ipinaliwanag na ang hawak nitong itim na staff ay isang Magi Stone, kaya nito nakokontrol ang mga golem. Nagcast si Lloyd ng spell sa kanyang mga kasama at inutusan ng archer na barilin ang kalaban habang may isa pang miyembro na nag-teleport ng staff papunta sa kamay ni Lloyd. Agad niya itong sinelyuhan pero nainis si Alan dahil nagbibigay ng utos si Lloyd sa lahat at naghanda siyang umatake sa golem. Binalaan siya ni Lloyd na kung wala na ang Magi Stone, hindi nila alam kung ano ang magiging kilos ng golem pero sumugod pa rin si Alan. Nakita ni Lloyd na tatamaan siya kaya itinulak niya ito palayo pero sinabihan siya ni Alan na huwag makialam. Nawala ng kapangyarihan ng golem at tumalon si Alan para durugin ito gamit ang kanyang espada. Ngunit pagbalik nila mula sa misyon, pinaalis ni Alan si Lloyd sa party at sinabihang wala siyang silbi at hindi siya sapat na malakas para manatili sa kanila. Sinubukan ni Lloyd na sumali sa iba't ibang party, pero paulit-ulit siyang tinanggihan kaya naghanda na siyang umalis sa guild building. Pero narinig niya ang isang babaeng nagngangalang yun na nakikiusap sa receptionist na tulungan siyang makahanap ng white mage. Itinuro ng receptionist si Lloyd. Tinanong siya ni Yu kung may party na siya at sinabi niyang wala kaya agad siyang isinama ni Yu. Bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan minamanmanan ni Yu at ng kanyang party ang isang grupo ng mga bandido na kailangan nilang lipulin. Nalalaman na A-rank mission ito pero kumpiyansa silang kaya nila. Nagsimula ang kanilang mage na si Silica sa pamamagitan ng pagpapakawala ng firebolt habang ang archer nilang si Cross ay pinaulanan ng mga pana ang mga kalaban. Pinutol niyo ang mga bandido gamit ang kanyang espada at nang may tangkang umatake sa kanya, hinarang ito ng kanilang tank na si Dogges gamit ang kanyang shield. Nang magsimula siyang ma-overpower, nagcast ang kanilang white mage na si Clum ng physical enhancement spell na nagpalakas sa kanya para maitaboy ang kalaban. Natapos nilang talunin ang lahat at nagtaka ang leader ng mga bandido kung bakit napakalakas nila. Sinabihan siya niyo na sumuko na, pero nang makita nito ang suot niyang kwintas, napagtanto nitong S-rank adventurers sila. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang sumuko at nagsummon ng golem. Sinubukan itong hiwain ni Yu pero walang epekto, kaya inutusan niya si Clum na gumamit ng enhancement magic. Saglit itong natulala kaya tinawag siya muli ni Yu at nang makast ang spell, nagawa niyang hatiin ang golem. Humingi ng paumanhin si Clum dahil nawalan siya ng focus, pero naiintindihan ni Yu na marami siyang iniisip at nagtanong pa kung kumusta na ang kapatid nitong si Sylvia. Pagkatapos nito, naghanap si Yu ng white mage at natagpuan niya si Lloyd kaya dinala niya ito sa kanyang party. Nagulat ang lahat na nakahanap siya ng libreng white mage at ipinakilala niya si Lloyd sa grupo pero sinabi nitong hindi pa siya pumapayag na sumali. Alam ng lahat na basta na lang siya hinailan ni Yu nang walang paliwanag. Iniisip nilang kanselahin na lang ang quest pero nag-aalala si Yu sa mangyayari sa kanilang kliyente kung hindi nila ito tutulungan. Iminungkahi ni Lloyd na ipasa na lang sa ibang party ang quest pero ipinaliwanag nila na A-rank quest ito kaya tanging A-rank pataas lang ang pwedeng tumanggap at lahat ng ganoong party ay may kanya-kanyang misyon na, maliban sa kanila. Nagulat si Lloyd nang malaman na S-rank pala sila. Sinabi ni Cross na hindi rin sila pwedeng manghiram ng miyembro mula sa ibang party dahil kailangan nilang sumunod sa kontrata ng kanilang grupo at duda silang mapapalitan ni Lloyd si Clum. Nagsimulang magduda si Lloyd sa sarili habang naaalala ang sinabi ni Alan na wala siyang silbi, pero pinatibay siya ni Yu at sinabing magiging maayos ang lahat dahil isa siyang mahusay na white mage. Lumabas sila at hiniling ni Yu kay Lloyd na ipakita ang kanyang kakayahan, pero iniisip niyang madidismaya lang sila.
Sinabi ni Douglas na parang pinipressure siya, kaya mas mabuting bigyan siya ng tiyak na spell na ipapakita. Kaya inutusan siya ni Yun na mag-cast ng enhancement magic sa kanilang lahat. Nagulat si Lloyd na yun lang ang kailangan para makasali sa party. Pero ayon kay Cross, mahirap iyon dahil karamihan sa mga white mage ay hindi kayang gawin yon, kaya mas mabuting umatras na lang siya kung hindi niya kaya kaysa paasahin si Yu. Sa kabila nito, nagpa siya si Lloyd na ipakita ang kanyang kakayahan. Nag-summon siya ng kanyang staff na ikinagulat nila dahil hindi nila alam kung saan ito nanggaling at nag-cast siya ng spell ng walang incantation. Humanga ang lahat sa kanyang galing at sinubukan nila ang epekto ng enhancement magic. Hinampas niyo ang isang puno at nagulat sila kung gaano kadali itong nahati sa dalawa. Ipinaliwanag ni Lloyd na 5 spells ang inilagay niya sa kanila dahil pakiramdam niya masyadong simple kung isa lang at inakala niyang mas marami ang inaasahan nila. Akala ni Lloyd na nadismaya sila sa kanya kaya nagpa siya siyang umalis pero pinigilan siya ng grupo at sinabing gusto nila siyang makausap. Nagulat sila nang malaman na dati siyang miyembro ng party ni Alan at sinabi niyang pinaalis siya dahil kulang daw siya sa lakas na hindi nila maintindihan kung bakit. Binanggit ni Silica na karamihan sa mga white mage ay hindi kayang mag-cast ng 5 spells ng sabay, pero para kay Lloyd, marami pang mas magaling kaysa sa kanya, kaya napaisip sila na may mali sa pamantayan niya. Sinabi ni Lloyd na may sarili na silang white mage kaya dapat siya na lang ang isama nila, pero ipinaliwanag niyo na may kapatid si Clum na laging may sakit. Pinagsabay ni Clum ang pag-aalaga rito at ang pag-a-adventure, pero kalaunan ay napagod siya kaya nagdesisyon siyang umalis sa party. Naiinggit si Lloyd dahil may mga taong nag-aalala kay Clum, samantalang sa dati niyang grupo ay walang pakialam sa kanya, at naisip niya kung anong klaseng sakit meron si Sylvie. Inamin niyo na kaunti lang ang alam niya, pero sinabi niyang unti-unting nagiging Magi Stone ang katawan ni Sylvie, na nagpaalala kay Lloyd ng mga itinuro ni Merlin. Pumunta sina Lloyd at Yu sa bahay ni Clum at tinanong niya ang kalagayan ni Sylvie. Ikinwento ni Clum na habang nasa misyon sila, bigla na lang nagkasakit si Sylvie at nawala ng malay. Dinala niya sila sa kwarto nito, at pagkapasok pa lang ay agad napansin ni Lloyd ang hindi kanais-nais na mana sa loob. Ipinakita ni Clum kung paano unti-unting nagiging Magi Stone ang katawan ni Sylvie. Naniniwala si Lloyd na kaya niya itong pagalingin, na ikinagulat ni Clum dahil kahit ang pinakamalalakas na healer ay nagsabing imposible iyon. Ipinaliwanag ni Lloyd na malamang natusok si Sylvie ng isang high-energy Magi Stone, at kinumpirma ni Clum na nasa isang kuweba sila na mataas ang mana density nang mangyari iyon. Sinuri ni Lloyd ang sugat at napagtanto na doon pumasok ang mana bago ito kumalat sa buong katawan. Nag-cast siya ng spell at agad siyang nanghina, kaya tinanong siya ni Clum kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na gumamit siya ng unverted mana consumption spell para sipsipin ang mana ni Sylvie. Kailangan niyang alisin ang nagwawalang mana sa loob ng katawan nito dahil hindi ito gagaling kung mananatili iyon, at sinimulan niya ang pagpapagaling. Napansin ni Clum na kakaiba ang healing spell niya, at sinabi ni Lloyd na isa itong depektibong spell na mahina ang efficiency pero kaya nitong sunugin ang mana na nasisipsip niya. Nagtaka si Yu kung may kahanga-hanga ba siyang ginagawa, at sinabi ni Clum na lampas pa sa kahanga-hanga ang ginagawa niya dahil gumagamit siya ng 2 magkaibang self-made spells ng sabay. Humanga siya sa kakayahan ni Lloyd na kayanin ang ganoong kalakas na paggamit ng mana at napagtanto niyang hindi siya ordinaryong tao. Sa huli, nagawa ni Lloyd na maibalik sa normal si Sylvie. Sinabi ni Yu na kamangha-mangha siya, at nagising si Sylvie. Agad hinawakan ni Clum ang kamay nito at napaiyak. Nagpasalamat si Clum kay Lloyd at sinabing babalik siya sa pag-a-adventure kasama si Sylvie kapag tuluyan na itong gumaling, at iniwan sa kanya ang pag-aalaga sa party. Sinabi ni Lloyd na hindi pa siya opisyal na miyembro dahil kulang siya sa lakas, pero hindi naintindihan ni Clum ang ibig niyang sabihin at sinabihan siyang sundin ang gusto ng puso niya. Pagkatapos nito, habang kumakain ng lahat, humanga sila nang malaman na si Lloyd ang nagpagaling kay Sylvie, at natuwa sila para kay Clum. Nagpasalamat si Yu kay Lloyd sa pagliligtas kay Sylvie, at naalala niya kung paano siya trinato ng party ni Alan, kaya napagtanto niyang iba ang grupong ito. Tinanong niya kung pwede siyang sumali sa kanila, at agad naman siyang tinanggap ng lahat. Sinabi ni Yu na kailangan nilang maghanda ng welcome party para sa kanya, pero alam ng lahat na gusto lang niyang magsaya. Sinabihan nila si Lloyd na kumain at uminom hanggat gusto niya dahil libre nila, pero nagulat sila sa laki ng kanyang gana. Namangha si Lloyd sa pagkain sa lungsod, pero sinabi ng iba na pangkaraniwan lang iyon, kaya nalito siya dahil para sa kanya ay napakasarap na nito. Naisip nila kung ano ba ang kinakain niya noong bata pa siya. Ipinaliwanag ni Lloyd na ang master niya ay nagluluto lang ng kung anong tumutubo sa hardin o karne mula sa mga halimaw na napapatay nito. Kalaunan, siya na ang nagluluto ng pagkain nila, pero hindi niya kayang gawing malasa ang mga ito.
Tinanong nila kung White Mage rin ba ang master niya, pero sinabi ni Lloyd na mas nakatuon ito sa labanan dahil madalas may mga pagsabog tuwing nag-e-eksperimento ito ng magic. Nagulat sila na tinuruan siya ng support magic kahit hindi ito White Mage, at sinabi ni Silica na sana siya rin ay nagkaroon ng pagkakataong matuto rito. Pinayuhan siya ni Lloyd na huwag na lang, kaya naisip nilang mahigpit ang kanyang master, pero sinabi rin niyang marunong naman itong maging mabait. Magsisimula na sana sila ng strategy meeting, pero nagpa siya silang ipaliwanag muna ang misyon kay Lloyd para makasabay siya. Inamin niyo na hindi siya magaling magpaliwanag kaya pinagawan niya ito kay Dogges, pero sinabi nitong ayusin niya ang sarili niya dahil siya ang leader. Ipinaliwanag ni Dogges na ang misyon nila ay talunin ang mga halimaw na sumisira sa mga sakahan. Nalito si Lloyd dahil hindi pa siya nakarinig na ang mga halimaw mula sa iba't ibang species ay bumubuo ng isang grupo. Inamin ni Dogges na kakaiba nga ito, pero sinabi niyo na hindi mahalaga iyon dahil ang trabaho nila ay tumulong sa mga nangangailangan. Binanggit ni Cross na hindi sila ni Yu sanay lumaban sa ganitong sitwasyon, kaya si Silica ang aasahan nila, pero sinabi nitong mahihirapan din siya dahil malakas sa mana ang mga malawakang atake. Tinanong ni Yu kung kaya ni Lloyd gumamit ng offensive magic, at sinabi niyang kaya niya pero hindi siya kasing lakas ng mga dalubhasang mage. Ipinaliwanag ni Dogges na titipunin nila ni Yu ang mga halimaw sa isang lugar para doon sila atakihin ni Silica, habang poprotektahan sila ni Cross, at sinabi naman ni Lloyd na susuportahan niya sila gamit ang kanyang mga spells. Excited si Silica na makita ang kakayahan niya, pero sinabi ni Lloyd na huwag siyang umasa ng sobra, habang sinabi ni Yu na dapat mas maging kumpiyansa siya. Iniisip pa rin ni Lloyd na mahina siya dahil pinaalis siya sa party ni Alan, pero sinabi ni Cross na mas gusto niya ang mga taong tulad niya kaysa sa mga mayabang dahil lang malakas sila. Pagkatapos nito, habang papunta sila sa inn, sinabi ni Lloyd na wala siyang pambayad para manatili roon, kaya binigyan siya ni Dogges ng isang supot ng mga barya at sinabing ibabawas na lang ito sa magiging gantimpala niya. Nangako si Lloyd na pagbubutihin niya para makabawi, at naisip niya kung gaano kababait ang mga kasama niya kaya gusto niyang maging kapakipakinabang sa kanila. Kinabukasan, pinuri ni Dogges si Yu dahil hindi siya nahuli sa paggising, pero sinabihan siya nitong huwag siyang tratuhin na parang bata. Nagtaka siya kung nasaan ang kanilang mga gamit at sinabi nilang si Lloyd ang may dala gamit ang storage magic niya, kaya natuwa silang hindi na nila kailangang magbuhat. Inalok pa niya silang turuan ito at sinabing hindi naman ito mahirap, kailangan lang palakasin ang kapasidad sa pamamagitan ng training, at sinabi ni Silica na gusto niyang matuto. Nagsimula na silang maglakbay, at habang papalapit sa lupain ng mga demonyo, sinabi ni Dogges kay Lloyd na kahit tahimik ang mga ito ngayon, hindi nila masasabi kung kailan muli silang susubok sa kupin ng kontinente. Nakakita sila ng isang sirang tulay, kaya nagtanong si Yu para ma-distract ang lahat sa takot at nagsimula silang magbigay ng kung ano-anong sagot. Inutusan niya si Lloyd na magbiro rin, pero humingi ito ng paumanhin dahil hindi niya alam ang ibig niyang sabihin at sinabing hindi iyon ang natutunan niya mula sa kanyang master. Sinabi ni Cross na magsabi lang siya ng kahit anong kalokohan. Nang makita ni Yu kung gaano siya nagsisikap, sinabi niyang nawawala ang tunay na dahilan kung bakit nila ginagawa iyon. Ipinaliwanag niya na ginawa nila ang larong iyon para mapagaan ang pakiramdam nila sa mahahabang biyahe dahil nakakapagod kung palaging tense. Nagtanong siya ulit at sinubukan ni Lloyd na magbiro. Kahit hindi pa rin niya magawa ng maayos, sinabi nila na nagsisimula na niyang makuha ang punto. Dumating sila sa campsite kung saan inilabas ni Lloyd ang kanilang mga gamit at nag-set up sila. Gusto sanang maghugas ni Yu at Silica sa ilog, pero sinabi ni Dogges na kailangan muna nilang mang-alap ng panggatong at pagkain, kaya nag-alok si Lloyd na siya na ang gagawa. Habang naglalakad siya sa gubat, nakita niya ang prutas na kinakain niya noong bata pa siya at pupulutin na sana niya ito nang makita niyang inaatake si Yu at Silica ng isang halimaw. Ginamit niya ang apoy para kunin ang atensyon nito, ibinalik ang kanilang mga sandata, at pinalakas sila gamit ang kanyang mga spell. Papalapit na sana ang halimaw sa kanya, pero hinati ito ni Yu habang tinapos naman ni Silica gamit ang fireball, kahit nagtataka siya kung paano siya nakapaglabas ng ganoong kalakas na atake. Nagpasalamat si Yu, pero habang ibinabalik niya ang espada, aksidenteng nalaglag ang tuwalya niya at agad siyang nahiya. Pagkatapos nito, bumalik sila sa kampo at tinuruan sila ni Lloyd ng storage magic pero hindi nila ito magawa kaya inisip niyang hindi siya magaling magturo. Sinabi naman nila na huwag siyang masyadong mahigpit sa sarili dahil nagsisimula pa lang sila. Si Silica ang unang nakagawa nito gamit ang incantation, kaya napagtanto nila na kailangan nilang gawin iyon dahil hindi sila kasing talento ni Lloyd. Pagsapit ng gabi, napansin ni Lloyd na parang may iniisip si Yu at nagpasalamat lang ito sa kanya sa pagsali sa kanilang party. Nagtaka si Lloyd kung bakit seryoso siya sa quest at inamin ni Yu na noong bata pa siya, inatake ng mga halimaw ang kanilang nayon at siya lang ang nakaligtas.
Kaya hindi niya kayang balewalain ang ganitong misyon dahil alam niyang nahihirapan ang maliliit na nayon kapag nasa Syra ang kanilang mga sakahan. Biglang nakaramdam si Lloyd ng presensya ng mga halimaw kaya sinabi niyang gisingin ang lahat. Napagtanto nila na ito ang mga halimaw na hinahanap nila. Sinubukan nilang umiwas ng tahimik pero natapakan niyo ang isang sanga kaya nabunyag ang kanilang kinaroroonan. Napalibutan sila ng tatlong higanteng gagamba na nagpakawalan ng sapot at nakuha ang staff ni Silica. Pinigil ni Lloyd ang mga ito habang umatake si Yo at nakuha naman ni Cross ang staff. Inutusan sila ni Lloyd na tumulong at habang si Silica ay nagpapakawalan ng fireballs, si Cross naman ay nagpaputok ng mga pana na tumagos at sumunog sa mga halimaw. Humingi ng paumanhin si Lloyd dahil inuutusan niya sila pero sinabi nilang ayos lang dahil nakatulong siya at isa siyang mahusay na leader. Kinabukasan, ginamit nilang lahat ang storage magic para dalhin ang kanilang mga gamit at nagpatuloy sa paglalakbay. Naisip ni Lloyd kung saan papunta ang mga halimaw na umatake sa kanila. Pagsapit ng gabi, napansin niyo na balak na naman ni Lloyd magbantay mag-isa. Sinabi ni Silica na mas mabuting magpalitan sila dahil baka mapagod siya pero tiniyak ni Lloyd na ayos lang siya. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Yo na magpahinga pero pinigilan siya ni Silica at sinabing magsabi na lang siya kung nahihirapan na siya. Habang naglalakbay, ginagamit ni Lloyd ang search magic para masigurong walang halimaw sa paligid at nagulat si Yo na kaya niya iyon. Naisip niya na baka masyadong mabigat ito para sa kanya kaya tinanong niya kung may maitutulong siya pero sinabi ni Lloyd na ayos lang siya na ikinadismaya niya. Nang gabing iyon, naisip ni Yo na baka hindi sila pinagkakatiwalaan ni Lloyd kaya siya na lang ang gumagawa ng lahat. Sinabi ni Silica kay Yo na bawat isa ay may sariling paraan ng pagkilos at pinaalala niya na noong una ay hindi rin sila ganoon kalapit sa isa't isa. Sa tingin niya, may dahilan kung bakit ganito kasipag si Lloyd at kung bakit kulang siya sa tiwala sa sarili. Nalilito si Yo dahil kahit napakarami niyang alam tungkol sa magic, halos wala naman siyang alam tungkol sa mundo. Para kay Silica, darating din ang panahon na kusa silang pagkakatiwalaan ni Lloyd kaya sinabi niyang huwag siyang madaliin at pumayag naman si Yo na sundin ang payo niya. Samantala, humingi ng tulong si Douglas kay Lloyd pero iniisip niya na kapag sumama siya, walang magbabantay kaya nagboluntaryo si Cross na magpalit sa kanya. Ipinakita ni Douglas ang isang trap na ginawa niya na magbibigay ng babala kapag may papalapit na halimaw at sinabi niyang iyon ang paraan nila para makatulog bago sumali si Lloyd sa party. Pinayuhan niya si Lloyd na magpahinga muna pero sinabi nito na hindi niya magagamit ang search magic kapag natutulog siya kaya mas mabuting magbantay na lang siya. Tinanong ni Douglas kung hindi ba siya nagtitiwala sa kanila at sinabi ni Lloyd na hindi naman ganoon. Pero ipinaliwanag ni Douglas na dahil ginagawa niya ang lahat mag-isa, parang iniisip niyang hindi sila mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Lloyd na kung hindi siya magsisikap, magiging pabigat siya sa lahat. Kaya sinabi ni Douglas na ang dahilan kung bakit sila bumuo ng party ay para magawa ang mga bagay na hindi nila kayang gawin mag-isa at normal lang na minsan ay magkakaroon sila ng problema sa isa't isa. Pinayuhan niya si Lloyd na umasa rin sa mga kasama niya, pero inamin ni Lloyd na hindi niya yun kailanman naisip, kaya napaisip si Douglas kung anong klaseng kapaligiran ang kinalakihan niya. Kinabukasan, humingi si Lloyd ng tulong kay Yu para kumuha ng tubig, at natuwa ang lahat na sa wakas ay humihingi na siya ng tulong. Samantala, isang lalaking nagngangalang Mikuel ang nakatanggap ng balita na nailagay na ang mga Magi Stone sa mga itinakdang lokasyon, at tinanong niya ang tungkol sa mga high-ranking adventurers sa Ishtar. Sinabi ng kanyang tauhan na wala ang mga ito sa lungsod dahil abala sila sa dami ng quest dulot ng pinsalang ginawa ng mga halimaw na tinipon niya. Binanggit din na iilan na lang ang natitirang low-ranking adventurers sa Heroes Party at interesado si Mikuel na makita kung paano sila lalaban ng mag-isa. Samantala, habang nagpapatuloy sa paglalakbay sina Lloyd at ang kanyang mga kasama, may napansin si Yo na kakaiba sa kagubatan at sumang-ayon ang lahat dahil wala silang nakikitang kahit isang halimaw. Pinalawak ni Lloyd ang saklaw ng kanyang search magic at natuklasan niyang may grupo ng mga halimaw na nasa 10 kilometro ang layo. Napagtanto nilang naroon ang mga halimaw sa sakahang nagbigay ng quest. Nagulat si Yu na kaya ni Lloyd maghanap sa ganoong kalayo pero sinabi ng iba na mas mahalaga ang sitwasyon. Pagdating nila sa sakahan, nagulat sila dahil puno ito ng mga halimaw habang nagtataka si Lloyd dahil doon lang siya nakakaramdam ng presensya ng mga ito. Napansin nilang kakaiba ang kilos ng mga halimaw dahil dapat ay nasa kagubatan ang mga ito. Tinanong ni Lloyd si Yo kung nasaan ang may-ari ng sakahan at sinabi niyang lumipat ito sa bahay ng kanyang anak sa lungsod matapos masugatan ng isang lobo. May napansin si Cross sa loob ng sakahan pero hindi ito makita ng iba dahil hindi kasing talas ng paningin niya. Kaya ginamit ni Lloyd ang magic para palakasin ang kanilang paningin at nakita nilang isa itong Magi Stone.
Napansin ni Lloyd ang mana ng Beastfolk sa paligid nito at ipinaliwanag na may ilang Beastfolk na kayang kontrolin ng mga halimaw gamit ang kakaibang magic. Bigla niyang naramdaman ang paparating na napakaraming halimaw at inisip niyang dahil ito sa Magi Stone, kaya iminungkahi ni Cross na umatras muna sila. Alam niyo na kapag wala silang ginawa, masisira ng mga halimaw ang sakahan, at sinabi ni Dogges na hindi rin sigurado kung makakatakas sila. Binanggit ni Silica na kung lalaban sila malapit sa bayan, maaapektuhan ang mga residente, pero sinabi ni Lloyd na may plano siya. Inutusan niya si Cross na barilin ang Magi Stone. Sa tingin ni Cross ay hindi ito masisira kahit tamaan niya, pero nang pakawalan niya ang pana, nagcast si Lloyd ng enhancement magic sa kanya at sa kanyang sandata. Tumama ang pana at nabasag ang Magi Stone, at nagulat si Cross na kaya niyang palakasin ang tao at ang sandata ng sabay, pero para kay Lloyd, normal lang yon. Biglang nagsimulang mag-away ang mga lobo, at inakala ni Lloyd na titigil na rin ang paparating na grupo ng mga halimaw, pero napagtanto niyang patuloy pa rin silang papalapit. Pagdating ng mga halimaw, gumawa si Silica ng isang napakalakas na firestorm, at nagulat ang lahat sa lakas nito, pero alam nilang dahil iyon sa tulong ni Lloyd. Kumalat ang apoy sa kagubatan, at natabunan ng usok ang paningin ng mga lumilipad na halimaw. Kaya ginamit ni Lloyd ang kanyang magic para matukoy ang kanilang lokasyon para kay Cross, na agad silang pinabagsak gamit ang kanyang mga pana. Pagkatapos nito, sinabi ni Lloyd kay Silica na oras na para sa huling bahagi ng plano, pero halos ubos na ang mana niya, kaya binigyan siya ni Lloyd ng bahagi ng kanyang mana. Ginamit ni Silica ang kanyang magic para magpaulan, at naapulan ng tubig ang apoy habang sinabi ni Lloyd na makakatulong ito para maiwasan ang sunog sa kagubatan. Halos mawala na ng lakas si Silica dahil naubos ang mana niya, at napagod din si Lloyd, kaya sina Yo at Dogges ang tumapos sa natitirang mga halimaw. Pagkatapos, sinabi ni Lloyd na kailangan nilang bumalik agad sa lungsod dahil sa tingin niya ang totoong target ng nasa likod nito ay ang Ishtar. Iniisip niyang ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanila ang quest ay para mailayo ang mga high-ranking adventurers sa lungsod upang madali itong masakop. Binanggit ni Cross na naroon pa rin ang Heroes Party at ang mga Knights kaya hindi magiging madali ang pagsalakay. Sang-ayon si Dogges sa hinala ni Lloyd, kaya sinabi niyo na dapat silang bumalik agad sa lungsod para masigurong maayos ang lahat. Uminom si Lloyd ng potion at nagcast ng spell sa lahat para mapabilis ang kanilang galaw bago siya tumakbo. Sinigawan siya niyo na hintayin sila, at sumunod silang tumakbo, pero nagulat sila sa bilis nila. Samantala, nakipagkita si Mikuel sa isang lalaking nagngangalang Gree na nagulat na papasok na ang kanilang puwersa sa Ishtar. Naniniwala si Mikuel na magtatagumpay sila dahil sa isang batang babae na kanyang kinidnap na nagngangalang Claire. Sinabi niyang mahalaga ito at magagamit nila para makamit ang kanilang layunin. Hindi maintindihan ni Gree ang sinasabi niya, pero nagtitiwala siya kay Mikuel dahil kilala ito bilang kanang kamay ng Demon Lord. Pagkaalis ni Gree, pinuntahan ni Mikuel si Claire sa piitan at ginamit ang kapangyarihan nito para gumawa ng mga potion. Samantala, nagpa siya sina Lloyd at ang kanyang grupo na magpahinga sandali, at habang binibigyan niya sila ng mga potion, tinanong ni Silica kung ayos lang siya dahil malakas sa mana ang paggamit ng enhancement magic. Sinabi ni Lloyd na mahirap iyon para sa mga hindi sanay, pero para sa kanya ay hindi na dahil nasanay na siya. Ikinwento niya kung paano siya minsang iniwan ng kanyang master sa gubat at pinapauwi mag-isa. Dahil hindi niya kayang talunin ng mga halimaw noon, umasa siya sa kanyang enhancement spells para mabuhay. Para sa kanya ay normal lang iyon na training, pero sinabi ng iba na hindi iyon normal, at nagkamali siya ng intindi, iniisip na mas magaling sila dahil hindi siya kasing sipag mag-training. Ginamit ni Lloyd ang kanyang search magic para suriin ang paligid at nagpatuloy sila sa paglalakbay, pero bigla siyang huminto kaya nabangga siya ng iba. Napansin ni Lloyd na may kakaiba siyang nararamdaman kaya sinabi niyang mauna na sila habang titingnan niya ito, pero tumanggi ang grupo na iwan siya dahil hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari at alam nilang hindi siya kayang lumaban mag-isa kapag may nangyari. Tinanggap ni Lloyd ang tulong nila at dinala sila sa isang kubo, sinabing may mga demonyo sa loob. Ipinaliwanag niya na bawal pumasok ang mga demonyo sa tatlong pangunahing bansa ng kontinente, kaya nagtaka sila kung bakit parang ngayon niya lang iyon naalala. Sinabi ni Lloyd na wala siyang alaala noong bata pa siya, at nang kunin siya ng kanyang master ay tapos na ang digmaan, kaya napaisip sila kung isa siyang ulilang biktima ng digmaan. Sinabi niyang kailangan nilang harapin ang sitwasyon, at iminungkahi ni Cross na ipagbigay alam na lang ito sa mga knights sa Ishtar, pero nais ni Lloyd na mang-alap muna ng impormasyon. Naramdaman niya ang parehong mana mula sa Magi Stone kaya iniisip niyang sila ang may pakana laban sa Ishtar, at iminungkahi niyang habulin ang mga ito kahit may panganib. Sumang-ayon si Yo dahil hindi nila pwedeng pabayaan ang mga demonyo, at nagulat ang lahat dahil ngayon lang siya kumilos na parang tunay na leader.
Sumilip sila sa loob ng bahay pero wala silang nakita, kaya ginamit ni Lloyd ang search magic at nalaman niyang nasa ilalim ang mga demonyo. Gumamit si Silica ng Earth Magic para pasukin ang kanilang pinagtataguan at tinutukan niyo ang isa sa kanila habang tinatanong kung ano ang ginagawa nila roon. May isang demonyo na naghagis ng mga debris papunta sa kanya pero madali niya itong winasak at pinatumba naman ni Cross ang demonyo gamit ang pana. May isang demonyo na nakatakas habang ang dalawa ay sinubukang pigilan ng grupo pero tinamaan sila ni Cross at tinapos ni Yu. Ang huling demonyo ay gumawa ng kakon sa paligid ni Claire at tinangkang tumakas kasama siya, pero naabutan sila ni Lloyd at napagtanto nitong wala na siyang matatakbuhan. Sinubukan nitong umatake gamit ang kidlat pero hinarang iyon ni Lloyd at tumagos pabalik sa puso ng demonyo. Dinala nila si Claire pabalik sa bahay at dahil wala silang nakuha na impormasyon mula sa mga demonyo, napagtanto nilang siya lang ang makakapagpaliwanag ng lahat. Sinimulan siyang gamutin ni Lloyd at napansin ni Silica na napakahusay ng kanyang healing magic. Ipinaliwanag ni Lloyd na pinahusay niya ang spell na ikinagulat nila dahil bihira lang ang adventurers na kayang gawin yon. Binanggit niya na si Merlin ay laging nagpapahusay ng kanyang mga spells at tinawag pa niya itong kakaiba. Samantala, may dalawang sundalo na nakatagpo ng isang Magi Stone pero nang hawakan ito ng isa, agad silang pinalibutan ng mga halimaw kaya napilitan silang tumakas. Sa kubo, nagising na si Claire at agad siyang tinanong ni Yu. Ipinaliwanag ni Lloyd na mga adventurer sila at nararamdaman nila na may beast folk na kumokontrol sa mga halimaw. Ibinunyag ni Claire na pinilit siya ng mga demonyo na gawin iyon na nagpapatunay na sila ang may pakana laban sa Ishtar. Sinabi ni Douglas na kapag nasakop ang lungsod, mas madali nilang makokontrol ang buong kontinente. Nagdesisyon silang bumalik sa Ishtar at humingi ng paumanhin si Lloyd kay Claire dahil pinatakbo niya ito pero sinabi nitong mas mapapahamak siya kung iniwan siya roon. Biglang naramdaman ni Lloyd ang paparating na napakaraming halimaw at isang hukbo papunta sa lungsod, kaya sinabi niyang maghiwa-hiwalay sila para magbigay babala habang sasama siya kay Claire at hiniling na hiramin ang kapangyarihan nito. Sa lungsod, naiinis si Alan dahil mas mahina ang mga white mage na nag-a-apply kumpara kay Lloyd. Sinabi ni Rina na baka espesyal si Lloyd pero iginiit pa rin ni Alan na wala itong silbi. Biglang dumating ang isang knight at ibinalitang may napakalaking hukbo ng mga halimaw na paparating sa Ishtar at agad namang pumayag si Alan na tumulong sa depensa ng lungsod. Tinanong siya ng ibang miyembro ng party kung sigurado siya at sinabi ni Alan na hindi niya pwedeng tanggihan ang utos ng kaharian. Para sa kanya, ito na ang perpektong pagkakataon para ipakita sa mga mamamayan kung ano ang kaya niyang gawin. Samantala, habang sinusuri ni Lloyd at Claire ang mga halimaw, napagtanto nilang may isa pang hukbo na mas malaki pa kaysa sa umatake sa Ishtar. Naisip nilang kailangan itong pigilan dahil kapag nagsanib ito sa pangunahing puwersa, hindi kakayanin ng Ishtar. Tinanong ni Claire kung may paraan para mapigilan ang mga halimaw nang hindi sila nasasaktan dahil alam niyang kinokontrol lamang ang mga ito, at nangako si Lloyd na gagawin niya ang makakaya dahil nakikita niyang nagmamalasakit siya sa mga ito. Naisip ni Lloyd kung kaya ba niyang gamitin ang magic para ibalik ang mga halimaw sa kanilang tirahan. Hindi sigurado si Claire dahil napakarami nila pero tiniyak ni Lloyd na susuportahan siya. Nagpa siya si Claire na subukan ito at naghanda siyang mag-cast ng spell pero may napansin siyang kakaiba sa kagubatan na humahadlang sa kanyang magic. Sa lungsod, nakipagpulong si Alan sa ibang adventurers na naatasang lumaban sa mga halimaw pero napansin niyang mahihina ang mga ito dahil wala ang mga A-rank pataas na adventurers. Sinabihan niya silang huwag siyang hadlangan na ikinagalit nila. Pero pinigilan sila ng guild branch manager dahil hindi ito ang tamang oras para mag-away. Ipinaliwanag ni Alan ang plano niya, uunahin ng mga mage ang pinakamalalakas nilang spells at inaasahan niyang makakapatay ang bawat isa ng 10 halimaw. Sinabi rin niyang poprotektahan ng kanyang party kasama ang mga knight ang mga mage para makabawi ang mga ito ng mana at ulitin ang proseso hanggang maubos ang mga halimaw. Hindi sumang-ayon ang mga adventurer dahil hindi nila kayang pumatay ng ganoon karami. Isa sa kanyang miyembro na si Mia ay nagsabing wala rin siyang kumpiyansa sa kanyang spells. Alam nilang hamina ang kanilang party mula nang umalis si Lloyd at sinabi ni Rina na siya lang ang hindi nakakapansin nito dahil hindi na siya nagsasanay. Para sa kanya, hindi nakarapat-dapat si Alan sa titulong bayani, kaya sinubukan niya itong suntukin pero madaling hinarang ni Rina at sinabihang tumigil na. Napansin ni Alan na laban na rin sa kanya ang ibang adventurers kaya tumakbo siya palayo at napagtanto nilang hindi na sila makakaasa sa kanya. May ilan na gustong umatras pero pinakalma sila ni Rina at sinabing pamumunuan niya ang party ni Alan sa laban na nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Tinanong niya kung may nakakakilala kay Lloyd. Samantala, natagpuan ni Lloyd at Claire ang isang Magi Stone na katulad ng nasa sakahan at sinabi ni Claire na ang masamang enerhiya nito ang humahadlang sa kanyang magic.
Sa tingin niya ay marami pang Magi Stone sa lugar at hanggat hindi nila ito lahat na ayos, hindi niya makokontrol ang mga halimaw. Tinanong ni Lloyd kung kaya niyang maramdaman ang mga Magi Stone at sinabi niyang kaya lang niya ito kung malapit siya. Kaya ginamit ni Lloyd ang kanyang magic para palawakin ang kanyang senses. Gumamit din siya ng concealment magic para maging invisible sila at mas madaling maneutralize ang mga bato na ikinamangha ni Claire sa kanyang kakayahan. Binalaan niya ito na mawawala ang epekto ng magic kapag nataman siya. Samantala, sa Ishtar, ipinaliwanag ni Rina sa lahat na si Lloyd ang pundasyon ng kanilang party, kaya nagtaka ang iba kung bakit nila ito pinaalis. Inamin niya na naging kampante sila sa kanilang lakas at hindi nila napansin na ang support magic ni Lloyd ang dahilan kung bakit sila naging napakalakas. Sinabi ng guild manager na nasa isang misyon si Lloyd at aabutin pa ng ilang araw bago siya makabalik, pero naniniwala si Rina na kaya niyang paikliin ang paglalakbay gamit ang kanyang magic. Nagtipon ng lahat ng adventurers sa labas ng lungsod upang harapin ang mga halimaw, ngunit ang tunay nilang layunin ay magtagal lamang hanggang dumating si Lloyd. Nang lumitaw ang mga halimaw, agad silang umatake, nagpaputok ng mga pana ang mga archer, itinulak pabalik ng mga tank gamit ang kanilang mga kalasag ang kalaban, at gumamit ng malalakas na spells ang mga mage. Samantala sa kagubatan, na-neutralize ni na Lloyd at Claire ang huling Magi Stone, pero nagdulot ito ng kaguluhan sa mga halimaw at nag-away-away sila hanggang sa aksidenteng matamaan si Claire at mawala ang pagiging invisible niya. Agad siyang pinrotektahan ni Lloyd sa pamamagitan ng pag-agaw ng atensyon ng mga halimaw, iniiwasan lamang ang mga ito sa halip na patayin dahil isinasaalang-alang niya ang kagustuhan ni Claire. Napansin ito ni Claire at ginamit niya ang kanyang magic upang pakalmayin ang mga halimaw. Nagtaka si Lloyd kung ano ang ginawa niya, at ipinaliwanag ni Claire na hindi niya kayang kontrolin ang mga halimaw, kundi nakakapagpahayag lamang siya ng kanyang damdamin sa mga ito. Pinapabalik niya ang mga ito sa kagubatan, at nagpasalamat siya kay Lloyd sa pagtulong sa kanya. Samantala, sa Ishtar, nagsisimula ng mabasag ang depensa ng mga adventurers laban sa mga halimaw. Dumating si Nayo at ang kanyang grupo, at agad gumamit si Silica ng malakas na apoy para itaboy ang mga kalaban. Sinubukan nilang pigilan ng paglusob ngunit unti-unti silang natutulak pabalik. Hinikayat ni Rina ang lahat na huwag sumuko, ngunit nasugatan siya ng kagatin ng isang halimaw. Malapit nang matalo ang mga adventurers at akala nila katapusan na nila. Sa sandaling iyon, dumating sina Claire at Lloyd at ginamit ni Claire ang kanyang awit upang hikayatin ang mga halimaw na umatras. Namangha si Lloyd sa kakayahan niya, ngunit sinabi ni Claire na hindi niya iyon magagawa kung hindi dahil sa tulong niya sa pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan. Ipinunto naman ni Lloyd na siya pa rin ang tunay na nagligtas sa lahat. Ibinunyag ni Claire ang kanyang tunay na pangalan, ngunit hindi na ito napagtuunan ng pansin ni Lloyd dahil may paparating na grupo ng mga golem papunta sa lungsod. Samantala, si Mikuel ay nag-aakalang bumagsak na ang Ishtar, ngunit nakatanggap siya ng ulat na nagkawatak-watak ang mga halimaw na ikinagulat niya. Bumalik kay Lloyd ang eksena habang sinasabi ni Claire na hindi niya kayang makipag-ugnayan sa mga golem. Ginamit ni Lloyd ang kanyang search magic at nalaman niyang nasa labas ng pader ang mga adventurers, kaya pinatakbo niya si Claire habang pinabilis ang kanilang galaw gamit ang enhancement magic. Mabilis nilang nalampasan ang mga golem at nakarating sa mga adventurers na ikinabilib ng mga knight. Nakipagsanib siya sa grupo at sinabi ni Douglas na umatras na ang mga halimaw, kaya ipinaliwanag ni Lloyd na dahil ito kay Claire, ngunit kailangan pa rin nilang harapin ang mga golem. Bigla siyang napaluhod dahil nauubusan na siya ng mana, pero tiniyak niyang kaya pa niya dahil hindi pa tapos ang laban. Nagtaka ang guild manager kung bakit kasama niya si Claire, at iniutos niyang bantayan ito habang pinasalamatan si Lloyd sa pagbabalik at tinawag siyang kanilang tanging pag-asa, na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Rina na hindi sumama si Alan sa laban dahil nagkaroon siya ng alitan sa ibang adventurers. Hindi makapaniwala si Lloyd na iniwan sila nito, at napansin niyang sugatan si Rina kaya ginamo niya ito gamit ang kanyang magic kahit paubos na ang kanyang mana. Sinabi ni Rina na naging heroes party lamang sila dahil sa support magic ni Lloyd, ngunit hindi nila iyon napagtanto hanggang sa paalisin nila siya. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya siya ipinagtanggol noon. Habang papalapit ang mga golem sa mga Trinsura, sumugod ang mga knight ngunit agad nilang napagtanto na walang epekto ang kanilang mga espada at isa-isa silang tinamaan at napatras. Sinubukan ding umatake ng mga mage at archer, pero hindi tumatalab ang kanilang mga atake. Napansin niyo na natatalo na sila, kaya nagpasya si Lloyd na gumamit ng enhancement magic sa lahat. Ipinaliwanag niyang kaya niya lamang i-buff ang isang grupo sa bawat pagkakataon, pero namangha pa rin ang iba dahil hindi iyon kayang gawin ng karaniwang mage. Pinahusay niya ang kakayahan ng lahat, ngunit sinabi niyang panandalian lang ang epekto kaya kailangan nilang tapusin agad ang laban.
Habang papalapit ang mga golem, sinabi ni Yo na may pag-asa silang manalo dahil sa magic ni Lloyd at hinarang ni Rina ang isang atake habang hinihikayat ang lahat na huwag matakot. Hinati ni Yo ang isang golem at sinabi sa iba na kaya nilang manalo sa tulong ni Lloyd. Dahil dito, lumakas ang loob ng lahat at sabay-sabay silang umatake. Tinuruan ni Cross ang mga archer na makipagtulungan sa mga mage upang makagawa ng fire arrows na epektibo laban sa mga golem, habang pinoprotektahan ni Douglas si Silica habang ginagamit nito ang malalakas na spell. Mula sa isang tore, pinagmamasdan ni Lloyd ang labanan at umaasang mananalo sila. Napansin niyo na isa na lang ang natitirang golem. Isang mandirigma ang sumugod ngunit nabasag ang kanyang espada at agad siyang pinatumba. Napansin niyo na nawawala na ang epekto ng spell ni Lloyd kaya umatras ang mga knight habang papalapit ang golem sa tarangkahan. Hinarang ito niyo ngunit handa na itong umatake sa kanya. Tinulak siya ni Rina para mailigtas habang sinalag ni Douglas ang atake gamit ang kanyang kalasag ngunit napabagsak pa rin siya. Ginamit ni Lloyd ang natitira niyang mana para i-buff si Yu at inutusan niya ang mga tank na suportahan siya. Sumugod si Yu, sinalag ng mga kasama ang atake ng golem, at tinamaan niya ang core nito hanggang sa ito ay mabasag at gumuho. Napagtanto ng lahat na tapos na ang laban at nagdiwang sila ng tagumpay. Si Lloyd naman ay gamaan ang pakiramdam dahil natapos na rin ang laban, ngunit bumagsak siya sa sobrang pagod. Mula sa malayo, pinanood siya ni William at napansin niyang mas maayos ang kalagayan ni Lloyd kasama ang bago niyang grupo. Samantala, bumalik si Gree kay Mikuel upang iulat ang kabiguan ng kanilang plano, ngunit nalaman niyang umalis na ito. Dahil dito, nagalit siya at winasak ang silid habang sinisisi si Mikuel at nangakong papatayin ang Samire sa kanyang plano. Nagising si Lloyd sa isang inn at sinabi ni Yu na buong araw siyang natulog. Inakala niyang bumagsak siya dahil mahina siya, pero dinala siya ni Yu upang ipakita ang mga taong nailigtas niya. Tinawag siya ng mga ito na kanilang tagapagligtas, ngunit bigla niyang isinara ang pinto dahil natakot siya sa dami ng tao. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Yu na lumabas, ngunit tumalon siya sa bintana at palihim na umiwas sa kanila. Samantala, binisita ni William si Merlin sa kanyang bahay kung saan naroon din sina Thor at Lily. Tinawag siya ni Lily na Phantom Alchemist dahil alam niyang gumagawa siya ng mga potion, pero sinabi niyang mas nakatuon siya ngayon sa pangangalap ng impormasyon. Ikinwento niya kay Merlin na pinaalis si Lloyd sa Heroes Party ngunit ngayon ay miyembro na ito ng isang S-rank team. Binanggit din niyang hindi pa niya ito nakakausap pero alam niyang kulang pa rin ito sa kumpiyansa sa sarili. Ipinaliwanag niya na hindi nauunawaan ni Lloyd kung gaano siya kalakas at inamin ni Merlin na siya ang dahilan kung bakit ganoon ito dahil ayaw niyang maulit ni Lloyd ang kanyang mga pagkakamali. Bumalik ang eksena kay Lloyd habang nagtataka siya kung bakit siya hinahabol ng mga tao sa bayan at ipinaliwanag ng kanyang mga kasama na nais lamang siyang pasalamatan ng mga ito dahil iniligtas niya ang lungsod. Iniisip ni Lloyd na wala naman siyang gaanong nagawa sa laban pero sinabi ng mga kasama niya na kailangan niyang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Kaya nagpasya siyang humarap sa mga tao. Masayang sinalubong siya ng mga mamamayan pero sinabi niyang dapat ang mga knight at adventurers ang pinapalakpakan dahil sila ang lumaban sa mga halimaw. Ipinaliwanag ng mga tao na siya ang nagbigay ng lakas sa lahat sa pamamagitan ng kanyang enhancement magic, kaya nagsimula silang tawagin siyang bayani ng Ishtar. Samantala, nalaman ni Alan ang nangyari at sinabi ng kanyang mga kasama na hindi na sila maituturing ng mga bayani dahil hindi nila ipinagtanggol ang bayan. Dahil dito, sinabi ni Alan na kailangan nilang umalis sa Ishtar dahil ayaw niyang manatili sa lugar kung saan si Lloyd ang kinikilalang bayani. Bumalik ang eksena kay William na nakikipag-inuman sa grupo ni Merlin. Sinabi niyang karangalan ng makasama sila pero alam nilang dumating siya para alalahanin si Sibyl. Tinanong siya ni Thor kung may galaw ang kanilang mga kaaway at ipinaliwanag niya na ginagamit ng mga demonyo ang orc magic upang kontrolin ang mga halimaw at sakupin ang Ishtar. Nagtaka siya kung bakit ngayon sila kumikilos at iniisip niyang maaaring bumalik na ang Demon King, ngunit sinabi ni Merlin na patay na ito dahil isinakripisyo ni Sibyl ang kanyang buhay upang talunin ito. Pinakalma siya ni Thor at sinabi na posibilidad lamang yon at nagkasundo silang gawin ang lahat para maprotektahan ang hinaharap na iniwan ni Sibyl. Samantala, ipinatawag ang grupo ni Lloyd ng Lord at nakilala nila si Abel, isang noble na kumilala sa kanila bilang mga adventurer na nagligtas sa Ishtar. Dinala sila nito sa kanyang mansyon kung saan muli nilang nakita si Claire. Ipinaliwanag ni Abel na panauhin niya si Claire at ibinunyag na siya ang namumuno sa nasabing lugar na ikinagulat ng lahat dahil napakabata niyang tingnan. Sinabi niyang mas matanda siya kaysa sa itsura niya at nangangailangan ng pagsisikap upang mapanatili iyon. Ibinunyag din na si Claire ang ikalawang prinsesa ng Forest Empire, isang mapayapang bansa kung saan nakatira ang mga orc.
Dahil kakaiba ang kanyang kapangyarihan, sinabi ni Abel na hindi nila maaaring hayaang mabihag siya ng mga demonyo. Ipinagkatiwala niya sa grupo ni Lloyd ang misyon na ihatid si Claire sa Royal Capital dahil masyadong kapansin-pansin kung mga knight ang gagawa nito. Tinanggap nila ang mahalagang misyon at naghanda para sa paglalakbay. Sinabi ni Claire na gusto niyang tratuhin siya ng normal pero nahirapan sina Cross at Douglas dahil alam nilang isa siyang prinsesa. Si Yu naman ay tinanggal ang kanyang guwantes at nakipagkamay kay Claire, ipinapakitang handa siyang makipagtulungan. Pagkaraan ng 10 araw ng paglalakbay, sinabi ni Lloyd na may malapit na bayan kung saan sila pwedeng magpahinga. Ikinwento ni Yu kay Claire na kilala ito sa hot spring at inamin ni Claire na hindi pa siya nakakapag-try nito. Inisip ni Cross na hindi seryoso si Yu sa kanilang misyon pero ipinaliwanag ni Douglas na ginagawa niya iyon para hindi mapagod si Claire. Nang makarating sila sa hot spring, naligo ang mga babae at napansin ni Yu na sila lang ang mga bisita. Inanyayahan nila si Claire na sumama, ngunit nahihiya ito dahil sanay siyang mag-isa. Ipinaliwanag ni Silica na normal lang ang kaba dahil unang beses niya at sinubukan ni Yu na pakalmayan siya at hikayatin na huwag matakot. Habang naliligo ang mga lalaki, nagtutulungan silang magsabon sa isa't isa habang iniisip ni Lloyd ang posibilidad na makasalubong nila ang mga demonyo na maaaring subukang bawiin si Claire habang papunta sila sa kabisera. Habang mas lalong pinapalakas niya ang pagkuskos, naiisip niya na maaaring magpadala ang kalaban ng Elite Force, kaya napagdesisyonan niyang kailangan nilang maging handa ang buong grupo. Pagkatapos nito, sinabi ni Lloyd sa lahat na nais niyang manatili muna sila sa bayan ng ilang araw, at sumang-ayon si Silica dahil makakatulong ito sa paghahanda bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Tinanong niyo ang opinyon ng lahat at sinabi ni Douglas na kailangan niyang bumili ng bagong kagamitan, habang nais naman ni Silica na matuto ng mga bagong spells. Kaya nagpasya silang magtagal muna sa bayan. Samantala, nag-iikot si Douglas sa mga tindahan ng armas at tinanong siya ni Yu kung ano ang hinahanap niya. Ipinaliwanag niyang gusto niyang palitan ng kanyang lumang kalasag, pero wala siyang mahanap na kapalit kahit nalibot na niya ang lahat ng tindahan. Binanggit ni Claire na may nakita siyang nakatagong tindahan sa isang eskinita, kaya pinuntahan ito ni Douglas. Napansin niyang walang tao sa loob kahit puno ito ng magagandang kagamitan. Biglang lumabas ang may-ari at tinanong siya kung manggugulo ba siya, ngunit ipinaliwanag ni Douglas na tumitingin lang siya ng armas. Napansin niyang napakaganda ng mga kalasag at nagtaka kung bakit hindi sikat ang tindahan. Biglang dumating ang isang grupo ng adventurers at pinagtawanan siya, sinasabing wala siyang alam sa pagpili ng armas dahil puro basura raw ang laman ng tindahan. Nagreklamo ang may-ari dahil palagi na lang siyang ginugulo ng mga ito at hindi siya makapagnegosyo ng maayos. Ipinagtanggol ng grupo ang kanilang sarili at sinabing kasalanan iyon ng may-ari dahil hindi siya marunong magpatakbo ng tindahan. Nagtaka si Douglas kung mga loan shark ba sila, pero sinabi nilang hindi at napansin nilang dayuhan siya. Ipinakilala nila ang kanilang leader na si Galen, isang A-rank adventurer, at sinabi nilang wala si Douglas sa antas nito. Ipinaliwanag nila na gusto ni Galen bilhin ang pinakamahalagang item ng may-ari, ngunit tumatanggi ito dahil hindi niya itinuturing na karapat-dapat si Galen. Nagbanta silang sasaktan ng may-ari at hindi makapaniwala si Douglas na tinatawag pa rin nila ang kanilang sarili ng mga adventurer. Sinubukan siyang suntukin ng isa sa kanila matapos siyang maliitin pero pinigilan niya ito at madaling natalo. Nang magbanta pa ang iba, kinuha niya ang kanyang kalasag at itinulak sila palayo. Namangha sila sa lakas niya at tinanong ni Galen kung anong ranggo niya. Ibinunyag ni Douglas na siya ay S-rank na ikinagulat ng lahat. Nagtaka ang may-ari kung bakit hindi niya agad sinabi at ipinaliwanag niyang ayaw niyang ipagyabang ang kanyang ranggo. Tumakas sa mga adventurers at tinawag niya silang walang kwenta habang sinabi ng may-ari na may hihilingin siya kay Douglas. Samantala, sinisikap ni Lloyd na pagbutihin ang kanyang support magic at sinabi niya kay Yu na nais din niyang matuto ng bagong spells. Tinanong siya ni Yu kung gusto niyang subukan ng offensive magic at ipinaliwanag niyang kaya niya itong matutunan pero hindi siya kasing galing ni Silica pagdating sa ganitong uri ng magic. Sa kabilang banda, si Silica ay nagsasanay sa kagubatan at naaalala niyang natalo sana sila sa nakaraang laban kung wala si Lloyd. Dahil dito, nais niyang maging mas malakas. Sinubukan niyang gamitin ang mas mataas na uri ng fire magic ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang mana. Kahit ilang araw na siyang nagsasanay at nahihirapan pa rin siya, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. Binanggit niyo na si Silica ay isang henyo at mula pa noong bata siya ay pinupuri na ang kanyang talento, kaya naisip ni Claire na likas na talagang magaling si Silica. Pero ipinaliwanag niyo na hindi lang talento ang dahilan kung bakit siya kahanga-hanga. Naalala niya kung paano magsanay si Silica, kahit paulit-ulit siyang pumapalya, hindi siya sumusuko. Patuloy siyang nagkakamali ngunit hindi tumitigil hanggang sa kalaunan ay nakalikha siya ng isang haligi ng apoy.
Natuwa siya at nagdiwang pero nawalan siya ng balanse at nawala ang kontrol sa spell na nagdulot ng malaking pagsabog. Napagtanto niyang nagkamali siya dahil sa kanyang pagiging clumsy at naisip niyang tumigil na muna pero may narinig siyang paparating at inakalang halimaw iyon. Nang makita niya na si Douglas pala yun, nagulat siya. Bumalik ang kwento sa sandaling ipinakita ng shopkeeper kay Douglas ang legendary shield na Aegis na ginawa mula sa pinakamatatibay na materyales at kayang tiisin ang anumang uri ng atake. Naiintindihan ni Douglas kung bakit ito itinuturing na maalamat, ngunit ipinaliwanag ng may-ari na karamihan sa mga adventurer ay hindi ito magamit dahil sa sobrang bigat nito. Naisip ni Douglas na iyon ang dahilan kung bakit hindi ito ibinente kay Gallant, pero sinabi ng may-ari na may iba pang problema at hindi niya alam kung paano nalaman ng grupo ang tungkol sa kalasag. Nais sana niyang ibigay ito kay Douglas ngunit may kondisyon, kailangan itong lutasin ang sanhi ng mga pagsabog sa kagubatan na nagdudulot ng takot sa mga tao dahil iniisip nilang gawa ito ng mga halimaw o demonyo. Nangako siyang ibibigay ang kalasag kapag natapos ang gawain. Sa kasalukuyan, hindi makapaniwala si Silica na inakala ng mga tao na siya ang sanhi ng gulo, pero sinabi ni Douglas na hindi niya sila masisisi. Napagtanto ni Silica na ang kanyang spell ang dahilan kung bakit nawala ang hot spring. Ipinaliwanag ni Douglas ang sitwasyon ng shopkeeper, kaya humingi ng tawad si Silica at ginamit ang kanyang magic upang ayusin ang nasirang lugar. Sinabi ng may-ari na ayos lang dahil walang nasaktan, at ibinigay na niya kay Douglas ang Aegis dahil noon pa man ay nais na niya itong ibigay sa kanya dahil sa kanyang lakas at katapatan. Kinagabihan, ipinakita ni Douglas sa kanyang mga kasama ang bagong kalasag, at sinabi ni Silica na natuto siya ng bagong spell na ikinatuwa ni Yo. Binanggit ni Lloyd na kailangan din niyang mag-improve, pero pinayuhan siya ni Yo na huwag magmadali at inanyayahan ang lahat na kumain sa isang restaurant. Samantala, naglakad-lakad si Cross sa bayan at iniisip kung paano siya lalakas pa dahil nakikita niyang umuunlad ang kanyang mga kasama. Naisip niyang bumili ng bagong sandata at magsanay pa, pero nagawa na niya iyon kaya hindi niya alam kung ano pa ang dapat gawin. Biglang may batang nagngangalang Lin na bumangga sa kanya at nalamang isa rin siyang adventurer. Nakiusap si Lin na bumuo sila ng party at pumayag si Cross dahil naawa siya rito. Pumunta sila sa Adventurers Guild kung saan nagpasalamat si Lin at napansin ni Cross na isa rin itong archer kaya nagtaka siya kung bakit wala itong permanenteng party. Narinig niya ang ibang adventurers na tinatawag si Lin na Perpetual E-Ranker at sinasabing pabigat ito. Inamin ni Lin na hindi siya umuunlad at hindi siya magaling pero pinakalma siya ni Cross at nagsinungaling na pareho lang silang nasa mababang rango. Samantala, naghahanap si Yo ng dessert shop at napansin niyang tumataba na siya, pero inisip niyang ayos lang dahil aktibo naman siya sa laban. Nakita ni Yo ang isang noble na pinapagalitan ng isang batang lalaki dahil nadumihan nito ang kanyang damit at agad nitong inutusan ng kanyang gwardya na patayin ang bata. Nais sanang tumulong ng mga tao sa paligid pero natakot sila dahil mula sa makapangyarihang pamilya ang noble. Habang papatayin na sana ng gwardya ang bata, pinigilan ito ni Yo. Tinawag siyang tanga ng noble at tinanong kung kilala ba niya kung sino ito, pero sinabi ni Yo na hindi at kinutya pa ito dahil pinagtutuunan nito ang isang bata. Dahil dito, inutusan ng noble ang kanyang mga gwardya na umatake, ngunit madaling na ipagtanggol ni Yo ang sarili gamit ang kanyang espada. Samantala, sina Cross at Lin ay nakatagpo ng pugad ng Red Slimes at nalaman na iyon ang kanilang misyon. Inakala ni Cross na madali lang ito para kay Lin at ginamit niya ang storage magic para kunin ang kanyang sandata na ikinagulat ni Lin. Napansin ni Cross na nadulas siya sa pagpapakita nito, kaya ipinaliwanag niyang itinuro lang iyon ng kanyang kaibigan at iyon lang ang magic na kaya niya. Ipinakita niya kung paano sirain ang core ng slimes gamit ang kanyang mga pana at hinikayat si Lin na subukan, pero hindi man lang ito makatama, kaya napagtanto ni Cross na kailangan niya itong sanayin. Bumalik kay Yo ang eksena habang sinasabihan niya ang mga gwardya na sumuko, at nagulat ang noble na hindi siya kayang talunin ng mga ito. Nang marinig niya ang mga tao na tinatawag si Yo na S-rank adventurer, nagbago ang kanyang reaksyon, pero lihim siyang nagbigay ng senadorias. Lumabas ang kanyang mage mula sa karamihan at ginamit ang spell upang igapos si Yo. Unti-unting nawala ng lakas si Yo habang papalapit ang mga gwardya para tapusin siya, ngunit biglang may isang misteryosong babae na dumating at pinrotektahan siya. Sinabihan siya ng noble na huwag makialam, pero agad nawala ang babae at sa isang iglap ay pinatumba ang lahat ng gwardya pati na ang mage. Nabali ang mga tanikala kay Yo at hindi siya makapaniwala sa bilis ng nangyari. Natakot ang noble nang bantaan siya ng babae at tumahimik na lamang. Nagpasalamat si Yo at tinanong kung paano siya magiging kasing lakas nito. Sinabi ng babae na huwag siyang magmadali dahil malakas na siya para sa kanyang edad. Ikinwento ni Yo si Lloyd at kung paano niya gustong makahabol dito dahil umaasa siya rito.
Napagtanto ng babae na kasama siya ni Lloyd kaya nagpa siya itong tulungan siyang magsanay. Nang alisin nito ang kanyang hood, nabunyag na si Lily pala yon. Samantala, abala si Lloyd sa pag-aaral ng kanyang support spells ngunit napansin ng kanyang mga kasama na mukhang nai-stress siya, kaya pinayuhan siyang magpahinga. Tumanggi siya at sinabing wala siyang oras para magsaya, ngunit inalok siya ni Claire na ipasyal sa bayan. Dinala siya ni Claire sa isang lugar na pwede niyang pagrelaksan at sinabi niyang si Yo ang nagsabi sa kanya nito. Nagpasalamat siya kay Lloyd at sinabing masaya siyang makatulong. Tinanong ni Lloyd kung ancient magic ba ang kakayahan niyang makipag-usap sa mga halimaw at kinumpirma niya ito, ipinaliwanag na minana niya ang kapangyarihan. Nagulat si Lloyd at nais niyang matutunan ito pero sinabi ni Claire na imposible iyon dahil lumilitaw lamang ang ganitong magic kada ilang siglo at tanging mga piniling tao lamang ang nagkakaroon nito. Ipinaliwanag din niya na ang sino mang magtatangkang gamitin ito ng hindi karapat-dapat ay makakaranas ng matinding parusa at nagbanggit pa siya ng isang taong namatay dahil dito. Binalaan niya si Lloyd na huwag itong pakialaman dahil itinuturing itong bawal at nangako naman si Lloyd na hindi na ito susubukan. Samantala, tinuturuan ni Cross si Lynn kung paano gumamit ng pana at binibigyan siya ng mga payo upang mapabuti ang kanyang accuracy at sa wakas ay nakatama rin si Lynn ng isang slime. Sinabihan ni Cross si Lynn na tutukan ng core ng halimaw at sa sumunod nitong tira ay nagawa niyang sirain ito. Natuwa si Lynn habang napansin ni Cross na mabilis siyang matuto. Sama-sama nilang nilabanan ng mga slime at sinabi ni Cross na medyo natagalan sila dahil hindi kayang mag-rapid fire ng mga archer. Habang kukunin na sana nila ang mga materyales, biglang lumitaw ang isang higanteng gagamba at napagtanto nilang isa itong high-rank monster. Nais sanang tumakas ni Lynn pero alam niyang kailangan nila ang materyales para matapos ang quest. Sinubukan ni Cross na barilin ito ngunit napansin niyang kailangan niya ng maraming tama para mapasok ang matigas nitong katawan. Iminungkahi ni Lynn na gumamit siya ng rapid fire at nakaisip siya ng paraan gamitin ang storage magic para mas mabilis makapag-reload. Sinubukan niya ito at paulit-ulit na tinaira ang mata ng gagamba hanggang sa mapatay niya ito. Pagbalik nila sa Adventurers Guild, ipinakita nila ang kanilang mga napatay at nagulat ang lahat na natalo nila ang gagamba. Hinayaan ni Cross si Lynn na akuin ang lahat ng kredito para igalang siya ng iba at nang tanungin siya kung ayos lang iyon, sinabi niyang wala siyang problema dahil si Lynn ang tumulong sa kanya makabuo ng bagong teknik. Nagpasalamat si Lynn at tinanong kung bakit napakahusay niya, kaya ibinunyag ni Cross na S-rank siya. Hindi makapaniwala si Lynn at humingi ng paumanhin sa abalang naidulot niya. Samantala, nasa kagubatan si Yo at tinanong ang babae tungkol sa kanyang pangalan, ngunit sinabi nitong tawagin siyang Lilith. Alam ni Yo na hindi iyon ang tunay niyang pangalan at napansin niyang kaina-hinala ito, pero nagtiwala pa rin siya. Ipinakita ni Lily ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng paggamit ng storage magic upang kunin ang kanyang sandata at inutusan si Yo na putulin ang isang puno nang hindi gumagalaw. Inakala ni Yo na imposible ito, ngunit ipinakita ni Lily ang isang sword technique na kayang putulin ang puno mula sa malayo gamit ang mana. Ipinaliwanag niyang madali lang ito kapag nasanay, ngunit paulit-ulit na nabigo si Yo sa pagsubok. Nagtaka si Lily kung bakit nahihirapan siya sa isang simpleng teknik at tinanong kung bakit niya gustong lumakas. Inamin niyo na naging kampante siya bilang isang S-rank adventurer at naniwalang mas malakas siya sa iba, pero nang makilala niya si Lloyd, napagtanto niyang mas mataas ang antas nito kaya gusto niyang makahabol. Biglang may nilalang na umatake kay Lily at napagtanto niyo na hindi niya ito maaabot sa oras, kaya ginamit niya ang sword technique at naputol ang halimaw. Namangha si Lily at sinabi niyo na parang kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan, ngunit pakiramdam niya ay hindi naman talaga nasa panganib si Lily. Bigla siyang nanghina at nakatulog habang napagtanto ni Lily na nakahanap si Lloyd ng magagandang kasama. Kinagabihan, nagtaka ang grupo kung bakit hindi pa bumabalik si Yo at nakita nila siyang natutulog sa labas ng kanilang tinutuluyan kung saan siya iniwan ni Lily. Kinabukasan, naghanda ang lahat para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay at iniisip ni Lloyd na siya na lang ang hindi umuunlad, ngunit sinabi ng iba na gumagaling din ang kanyang magic. Samantala, ikinwento ni Lily kay Merlin kung paano niya sinanay si Yo at iniwan sa hotel, pero sinabi niyang hindi patas dahil gusto rin niyang makita si Lloyd at makilala ang kanyang party. Sa kabilang banda, iniulat ni Gris sa kanyang pinuno ang kabiguan nilang sakupin ng Ishtar at inamin na hindi niya mahanap si Claire. Pinagalitan siya ng kanyang pinuno at pinaalalahanan na isa siya sa 4 na dakilang general at binyantaan siyang tatanggalin sa posisyon kung hindi siya magtatagumpay. Habang iniisip ni Gris kung paano hahanapin si Claire nang wala siyang bakas, biglang nagpakita si Mikuel at pinaalala sa kanya na hindi pa siya nagbabayad sa kanyang serbisyo. Sinabi ni Mikuel na papunta si Claire sa capital at binabantayan siya ng mga S-rank adventurers at inalok niyang tulungan si Gris na mahuli siya.
Samantala, naglalakbay ang grupo ni Yo papunta sa capital nang may marinig silang paparating, ngunit isa lamang pala itong kuneho. Ginamit ni Lloyd ang kanyang search spell at nalaman niyang walang demonyo sa paligid kaya nagpa siya silang magpahinga. Napansin niyang nagiging mas malakas ang kanyang mga kasama at puno ng kumpiyansa, kaya nag-alala siyang baka siya ang humila pababa sa grupo dahil pakiramdam niya ay hindi siya umuunlad. Ngunit pinayuhan siya ni Yo na magkaroon ng tiwala sa sarili at sinabi ng iba na nagsumikap din silang lumakas para makahabol sa kanya. Ipinaliwanag ni Yo na hindi siya uunlad kung wala siyang kumpiyansa sa sarili, kaya nangako si Lloyd na hindi na niya dududahan ang kanyang kakayahan. Samantala, nasa capital si Merlin at papasok na sana sa kastilyo nang pigilan siya ng mga gwardya, ngunit ginamit niya ang kanyang magic upang kontrolin ang mga ito at pinapasok siya. Pumunta siya sa Royal Library at ginamit ang spell para mahanap ang isang lihim na pinto. Doon niya nakilala ang kanyang kaibigang si Len na nagsabing ang anak ng Demon Lord ang namumuno ngayon sa tuktok ng Magocracy. Ipinaliwanag din niya na nanahimik sila mula nang matalo ang Demon Lord. Nagtaka si Merlin kung bakit nasa loob ng kastilyo ang research lab ni Len at sinabi nitong nagkataon lamang iyon matapos niyang subukang gayahin ang magic ni Merlin. Ipinaliwanag niya na nagawang gamitin ni Merlin ang ancient magic para makapag-cast ng spells ng walang incantation at gumamit ng storage magic ng walang staff. Ipinakita ni Merlin ang isang grimoire at sinabing kalahati nito ay nawawala, ngunit posibleng mayroon pa rin itong kakayahang isil ang Demon Lord. Nang tanungin kung babalik ba ang Demon Lord, sinabi ni Merlin na hindi siya sigurado pero mas mabuting handa sila. Samantala, malapit nang makarating sa capital ang grupo ni Yo nang muling gamitin ni Lloyd ang kanyang search spell, ngunit may naramdaman siyang kakaibang interference. Napalibutan sila ng isang misteryosong hamog at sinubukan ni Silica na gamitin ang kanyang magic, ngunit hindi niya masummon ang kanyang staff. Ipinaliwanag ni Lloyd na hindi nila magamit ang magic dahil naaapektuhan ng hamog ang kanilang mana at pinaghinalaan niyang gawa ito ng mga demonyo. Nag-alala siya na baka umatake ang mga halimaw kung mananatili sila sa kagubatan, kaya iminungkahi niyang pumunta sila sa kalapit na bayan ng Schwarz. Samantala, sinabi ni Len na nang pag-aralan niya ang grimoire, nalaman niyang taglay pa rin ito ang mana ni Sibyl, kaya naisip ni Merlin na iyon ang kanyang huling habilin. Ipinaliwanag niya na nang mahawakan ni Lloyd ang grimoire, napagtanto niyang compatible ito sa kanya at may potensyal siyang maging isang chosen one tulad nila ni Sibyl. Ngunit sinabi ni Len na marami pa siyang kailangang pagdaanan at inamin ni Merlin na gusto niyang malampasan ni Lloyd si Sibyl kaya binigyan niya ito ng napakahirap na mga pagsubok. Napagtanto niyang umalis si Lloyd dahil hindi niya naintindihan ang damdamin nito at alam niyang kasalukuyan itong nagbabantay kay Claire papuntang capital. Nang tanungin kung gusto niyang makipagkita rito, inamin niyang nami-miss niya ito dahil matagal na silang hindi nagkikita. Bumalik sa grupo ni Yo kung saan pinalakas ni Lloyd ang mana ni Silica, kaya nagawa nitong i-summon ang kanyang staff at ginamit ang kanyang magic upang palayasin ang hamog. Pagkatapos nito, napagtanto nilang nasa loob na pala sila ng lungsod, ngunit bigla nilang nakita si Gree kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi nitong naaayon sa kanyang plano ang lahat. Nakilala ni Claire si Gree bilang ang taong kumidnap sa kanya noon at sinabi nitong kailangan pa rin siya kaya dadalhin siyang muli. Agad na pinalakas ni Lloyd ang kanyang mga kasama gamit ang buff magic at naghanda sila sa laban habang inilabas ng mga demonyo ang kanilang mga sandata. Inatake sila ni Yo gamit ang kanyang sword skill, tinamaan ni Silica ng fireball ang mga kalaban at pinaulanan naman ni Cross ng pana gamit ang kanyang rapid fire technique. Ngunit napansin niyang hindi tinatablan si Green ng kanyang mga pana. Sumugod si Gree kay Claire ngunit hinarang siya ni Douglas gamit ang kanyang shield. Sinubukan ni Yo na umatake mula sa likod, ngunit tumigil ang kanyang espada bago pa ito tumama, at napagtanto ni Lloyd na gumagamit si Green ng mana armor. Nakilala rin ni Gree si Lloyd bilang bayani ng Ishtar at naghanda itong umatake sa kanya. Tinamaan siya ni Silica ng burst spell ngunit bigla itong nawala. Napagtanto ni Lloyd na nasa likod na nila si Gree at napalibutan sila ng mga demonyo, ngunit biglang may lumabas na yelo mula sa lupa na nagpatigil at nagyelo kay Gree at sa kanyang mga tauhan. Isang beast folk ang lumapit at nagsabing hindi niya hahayaang kunin si Claire. Samantala, pinapanood sila ni Mikuel mula sa malayo at iniisip na dagdagan ang hamog, ngunit biglang dumating si William sa likod niya at sinabing naroon siya para alisin ang hamog at handa siyang kalabanin siya. Gumamit si Mikuel ng wind spell ngunit nakaiwas si William at sinabi niyang nakikita niya ang mga galaw nito. Napansin ni Mikuel na gumamit si William ng potion para kontrahin ang spell at inamin nitong isa siyang alchemist, kaya naisip ni Mikuel na siya ang taong pinag-uusapan ng iba. Bumalik sa grupo ni Lloyd kung saan lumapit ang Beastfolk at nakilala siya ni Claire bilang kanyang kaibigang si Dion, na kilala bilang Ice Crystal Hero. Sinabi nitong hindi niya pinagkakatiwalaan ang grupo at tinawag silang walang kwenta, ngunit pinagsabihan siya ni Claire na magpakabait.
Binanggit ni Yoon na kilala ang Ice Crystal Hero sa masamang ugali. Napansin ni Claire ang bag ni Di-Ayon at sinabi niyang siya ang gumawa nito noong bata pa sila, kaya tinukso siya ni Yoo. Biglang nakawala si Gree mula sa yelo at sinubukan siyang i-freeze muli ni Di-Ayon ngunit hindi ito gumana. Namangha si Gree sa kakayahan ni Di-Ayon na gumamit ng magic nang hindi nagyayelo ang sarili at napagtanto niyang hindi siya ordinaryong beast folk. Inamin ni Di-Ayon na may resistensya siya sa ice magic at sinabi niyang hindi na niya kailangang ipaliwanag ang kanyang kapangyarihan dahil matatapos na si Gree. Sinubukan niyang durugin ito gamit ang yelo ngunit nakaligtas si Gree. Nais sana ng grupo na tumulong ngunit sinabi ni Di-Ayon na hindi niya kailangan ng tulong. Habang lumalaban, patuloy niyang kinukutya si Gree at napansin ng iba ang kanyang masamang ugali. Naiwasan ni Gree ang mga atake at naghanda ng suntok na may compressed mana. Napansin ito ni Lloyd at sinabihan ang lahat na umiwas, ngunit hindi siya pinakinggan ni Di-Ayon at sinalubong si Gree na nagresulta sa isang malakas na pagsabog. Pinanood ni William ang laban at napagtanto niyang minamaliit niya si Gree, ngunit napansin din niyang tumakas si Mikuel. Nakaligtas si Lloyd sa pagsabog at natuwang ligtas ang kanyang mga kasama, ngunit napansin niyang nakuha na ni Gree si Claire at tumakas gamit ang isang lumilipad na sasakyan. Sinubukan ni Di-Ayon na habulin ito gamit ang kanyang kapangyarihan ngunit nabasag ang kanyang yelo bago pa niya maabot. Sinabihan siya ni Lloyd na kumalma at sinabi niyang may plano siya, ngunit tumanggi si Di-Ayon na makipagtulungan. Pinagsabihan siya ng grupo na huwag maging padalos-dalos at ipinaalala na hindi niya kayang abutin ang sasakyan mag-isa. Ipinaliwanag ni Lloyd na kailangan nila ang kanyang lakas, kaya pumayag si Di-Ayon na makipagtulungan ngunit nagbabala na huwag siyang hadlangan. Samantala, ipinaliwanag ni Mikuel na ang sasakyan ay isang mobile laboratory, at nagtataka si Gree kung bakit hindi ito ginamit noon. Sinabi ni Mikuel na prototype pa lamang ito at kakasimula pa lang lumipad kaya nag-aalala si Gree na baka bumagsak ito. Tiniyak ni Mikuel kay Gree na magiging maayos ang lahat dahil nakagawa siya ng maasahang power source. Ipinakita niya ang isang piraso ng katawan ng Demon King at ipinaliwanag na may taglay pa rin itong napakalakas na magic. Matapos niyang pag-aralan ng life source nito, nagawa niyang gamitin ito bilang halos walang katapusang enerhiya. Binanggit din niya na nagsasagawa siya ng mga eksperimento sa iba't ibang halimaw at balak niya itong kontrolin dahil naniniwala siyang kikita siya ng malaki kapag nagtagumpay ang kanyang pananaliksik. Biglang tumunog ang alarma at napagtanto nilang papalapit na sina Di-Ayon at ang grupo. Nagtaka si Mikuel kung paano sila nakahabol at nalaman na gumagawa si Di-Ayon ng mga platapormang yelo habang ginagamit ni Lloyd ang reverse gravity magic para hindi sila mahulog kaya nakasakay sila sa barko. Agad na sumugod si Gree upang harapin sila. Pinalakas muli ni Lloyd ang kanyang mga kasama habang umatake si Gree, ngunit naiwasan ni Di-Ayon ang suntok nito at gumanti. Gayunpaman, sinabi ni Gree na hindi nila mababasag ang kanyang depensa. Gumamit ng spell si Lloyd habang pinaganya ni Di-Ayon ang kanyang kakayahan at pinalibutan naman ni Silica si Gree ng acid fog, ngunit wala itong epekto. Sabay-sabay siyang inatake ng grupo ngunit nagawa pa rin niyang manaig. Ipinagyabang niyang hindi nila siya matatalo at sinubukan niyang umatake kay Di-Ayon ngunit hinarang siya ni Doges. Muli siyang umatake ngunit biglang nagyelo at nabasag ang kanyang kamay. Nagulat siya sa nangyari at ipinaliwanag ni Di-Ayon na ginamit niya ang kanyang malamig na enerhiya upang i-freeze ang braso nito. Ibinunyag ni Lloyd na ang spell na ginamit niya ay pumipigil sa pakiramdam ng sakit at napagtanto niyang ang mana armor ni Gree ay gumagana lamang laban sa mga ataking nakikita nito. Ipinaliwanag niyang napansin niya kung paano napigilan ng armor ang mga atake ni Di-Ayon ngunit naapektuhan pa rin ang buhok nito ng lamig. Ibig sabihin, ginamit nila ang mga atake bilang distraction habang pinipinsala ni Di-Ayon ang katawan ni Gree. Napagtanto ni Gree na hindi niya kayang tapatan ang kanilang teamwork kaya tumakbo siya pabalik sa laboratorio at inutusan si Mikuel na pakawalan ang mga halimaw. Ngunit sinabi ni Mikuel na hindi pa handa ang mga ito dahil nagsisimula pa lamang siya sa pag-aaral ng ancient magic. Dumating sina Di-Ayon at ang grupo at inutusan si Gree na ibalik si Claire kaya napilitan siyang pakawalan ng mga halimaw. Ngunit isang higanteng ahas ang biglang sumupil kay Gree at sumigaw siya para sa tulong. Napansin ni Mikuel na nagwala ang mga halimaw ngunit naisip niyang magandang pagkakataon nito upang pag-aralan ang kanilang reaksyon. Gumamit siya ng aparato na naglabas ng kakaibang tunog na nagpakalma sa mga halimaw. Samantala, agad na pinuntahan ni Di-Ayon si Claire at pinalaya siya. Nagalit si Gree nang makitang makakatakas na siya, ngunit sinabi ni Mikuel na hindi pa tapos ang eksperimento at muling kinontrol ang mga halimaw upang labanan ang grupo ni Lloyd. Ngunit ginamit ni Claire ang kanyang ancient magic at kumanta na nagpakalma muli sa mga halimaw. Natuwa si Mikuel sa nakita at nais pa itong pag-aralan. Biglang nagsimulang umuga ang barko at naguluhan ang lahat.
Hindi nila alam kung ano ang nangyayari at nagsimulang magpanik. Hindi sinasadyang nahawakan ni Gree ang power source at nawalan siya ng malay. Napagtanto ni Mikuel na ang ancient magic ni Claire ang nagdulot upang magwala ang piraso ng Demon King at nag-alala siyang baka ito sumabog. Inalis niya ito bilang power source ngunit nagsimulang bumagsak ang barko. Naghanda si Yu sa impact ngunit napansin niyang hindi sila naaapektuhan dahil ginamit ni Lloyd ang gravity magic. Biglang kumilos ng kakaiba si Gree at hiniling kay Mikuel na ibigay sa kanya ang life source. Napagtanto ni Mikuel na maaaring naghahanap ng sisidlan ng kapangyarihan ng Demon King, kaya ibinato niya ang piraso kay Gree na agad binalot ng kadiliman. Sinipsip ng kadiliman ng mga halimaw at nagsanib ang mga ito sa katawan ni Gree habang sabik na pinagmamasdan ni Mikuel kung anong klaseng nilalang ang lilito. Isang nakakatakot na halimaw ang nabuo at nakilala ito ni Lloyd bilang isang chimera, isang nilalang na may maraming buhay sa iisang katawan. Namangha si Mikuel ngunit bigla siyang pinatay ng chimera, kaya naghanda sina Lloyd na labanan ito. Samantala, bumalik ang eksena kina Merlin at William sa loob ng kastilyo. Nagtaka si Len kung paano siya nakapasok dahil alam niyang hindi ito marunong gumamit ng magic, ngunit ipinaliwanag ni William na gumamit siya ng potion para patulugin ang mga gwardya. Naintindihan ni Merlin na may mahalaga siyang sasabihin kaya hiniling niya kay Len na ipagamit ang kanyang silid. Bumalik sa laban kung saan pinalakas ni Lloyd si Douglas na sumalo sa atake ng chimera, ngunit sinabi nitong hindi niya ito kayang pigilan ng matagal. Napagtanto rin nilang bumabagsak na ang barko. Hinaharangan ng chimera ang daan palabas kaya naghanda si Diayon na lumaban, ngunit pinigilan siya ni Claire dahil ayaw niyang saktan ng mga halimaw. Inatake ni Nayo at Cross ang chimera ngunit ginamit nito ang hangin at apoy para ipagtanggol ang sarili. Papalapit na ang pagbagsak ng barko at wala pa rin silang paraan para makatakas, kaya nag-alala si Lloyd na baka hindi sila makaligtas. Sinubukan ni Silica na gumamit ng wind magic ngunit madaling napigilan ng chimera. Nakaisip si Lloyd ng plano at pinapwesto niya ang lahat sa isang gilid habang inalis niya ang gravity magic, dahilan para mawala ng balanse ang barko. Nadulas ang chimera at nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas, ngunit hinabol sila nito at naghanda ng atake kaya napilitan silang tumalon mula sa barko. Gumawa si Diayon ng plataporma gamit ang yelo at pinalakas ni Lloyd ang magic ni Silica, kaya nagawa nitong pabagalin ang kanilang pagbagsak at ligtas silang nakalapag. Pinuri ni Lloyd si Silica ngunit nagpasalamat ito sa kanya. Iniisip ni Lloyd na wala siyang gaanong nagawa, ngunit napansin ng iba na lagi niyang minamaliit ang sarili. Napaisip si Diayon na lagi siyang lumalaban mag-isa at naniniwala siyang para sa mahihina ang teamwork, ngunit nagbago ang pananaw niya matapos makita ang samahan ng grupo. Bumagsak ang barko at sumabog, at nalungkot si Claire para sa halimaw, ngunit bigla itong lumabas mula sa apoy na mas malakas kaysa dati. Inutusan ni Lloyd ang lahat na umatras papunta sa kagubatan. Dumating sina Merlin at William at ginamit ni Merlin ang search magic upang hanapin si Lloyd. Nagtaka ang grupo kung bakit napakalakas ng chimera, at naalala ni Lloyd ang sinabi ni Mikuel na nag-resonate ito sa ancient magic ni Claire, na nagpagising sa life source ng Demon King. Patuloy na hinanap sila ng chimera at naisip ni Yu na maaaring si Claire ang target nito dahil bahagi si Green nito. Sinabi ni Diayon na kailangan nilang patayin ito, ngunit napansin ni Silica ang reaksyon ni Claire at nagtanong kung may paraan para mailigtas ang mga halimaw. Iminungkahi ni Lloyd na pakantahin si Claire upang maipasa ang kanyang kagustuhang iligtas ang mga halimaw direkta sa kanilang life source. Ipinaliwanag niyang kung mapapalakas niya ang kapangyarihan ni Claire, maaaring maibalik ang mga ito sa normal. Pumayag si Claire sa plano, ngunit habang naghahanda sila, biglang dumating si Merlin at pinigilan sila. Binalaan niya si Lloyd na huwag pakialaman ng ancient magic dahil mapanganib ito, ngunit iginiit ni Lloyd na gagana ito kung gagawin nila ng magkasama. Pinagsabihan siya ni Merlin na huwag maging sobra ang tiwala sa sarili, ngunit sinabi ni Lloyd na naunawaan niya kung ano ang kaya niyang gawin dahil sa mga nakilala niyang kaibigan. Sabay-sabay nilang hinarap ang chimera, at umaasa si Merlin na dahil sumusuporta lamang si Lloyd sa magic ni Claire, ay hindi na mauulit ang trahedya. Habang inaabala ni Diayon ang chimera gamit ang kanyang yelo, nagawang makatalo ni Lloyd papunta rito at binigyan ng senadorias si Claire. Nagsimula siyang kumanta habang pinalalakas ni Lloyd ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting umepekto ang magic at nagsimulang mahiwalay ang mga halimaw mula sa katawan ng chimera, ngunit biglang may itim na puwang na bumukas sa itaas ni Lloyd at hinigop siya nito. Napunta siya sa isang puting espasyo at nagtataka kung ano ang nangyayari. Isang boses ang nagsabi na naghihiwalay ang kanyang katawan at espiritu, at naisip niyang dulot ito ng ancient magic. Narinig din ng iba ang boses, at ipinaliwanag nito na ang ancient magic ay pagmamay-ari ng mga sinaunang tao na may napakataas na kaalaman.
Kaya nilang baguhin ang mismong daloy ng magic sa mundo at kalaunan ay nakalikha ng kapangyarihang kayang kontrolin ang buhay, kamatayan, at mismong pag-iral. Ngunit dahil dito, nalugmok ang mundo sa kaguluhan at sila rin ang nagdusa sa kanilang ginawa. Natakot sila sa sariling kapangyarihan kaya ipinagbawal nila ito, ngunit naisip din nilang maaaring kailanganin ito sa hinaharap. Kaya naghanda sila ng isang tagapagmana ng ancient magic upang pigilan ang iba sa pag-angkin nito, at naglagay sila ng spell na papatay sa sinumang gagamit nito nang wala ang tagapagmana. Naalala ni Lloyd ang isang taong gumamit nito noon, at ipinaliwanag ni Sybil kung paano niya ito ginamit laban sa Demon King. Nang ma-corner nila ang kalaban, sinamantala ng Demon King ang pagkakataon at nagpasabog ng sarili, pinatay ang lahat sa paligid. Dahil dito, ginamit ni Sybil ang ancient magic kapalit ng kanyang buhay upang baguhin ang buhay at kamatayan at ibalik ang lahat. Habang nagsasara ang espasyo, sinabi ni Sybil na may pagkakataon pa si Lloyd na makabalik. Naalala ni Lloyd ang oras na kasama niya ang kanyang mga kaibigan at narinig niya silang tinatawag siya. Sinundan niya ang kanilang mga boses kahit nagsasara na ang puwang, at sa huli ay muling nagpakita siya sa kanilang likuran. Labis ang tuwa ng lahat at nagpasalamat si Merlin kay Sybil sa lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos nito, hindi makapaniwala si Yuna na ang guro ni Lloyd ay ang dakilang si Merlin, at naunawaan nila kung bakit lagi niyang ikinukumpara ang sarili dito. Nagpasalamat si Claire sa kanilang lahat at ginantimpalaan sila ng hari. Habang inaalala nila ang kanilang pinagdaanan, naamoy ni Lola si Lloyd at napansin niyang kahawig ito ng kay Merlin, at ang kanyang kontrol sa magic ay kapantay na rin ito, na ikinamangha ng lahat. Tinanong niya si Lloyd kung sasama siya sa kanya, ngunit sinabi nitong nais niyang manatili kasama ang kanyang grupo. Sinabi ni Lola na katulad siya ni Merlin, ngunit para kay Lloyd ay hindi iyon papuri batay sa kanilang nakaraan, at nauwi ito sa pagsabog. Sa huli, nakatanggap sila ng isang malaking bahay mula sa hari. Iniisip ni Douglas na nagtagumpay sila dahil kay Lloyd, ngunit nananatili pa rin ang pakiramdam ni Lloyd na hindi siya sapat. Hindi na nagulat ang iba dahil alam nilang ganoon talaga siya, at sabik silang harapin ang susunod nilang pakikipagsapalaran.